Kakagulat talaga itong anunsyo ni Senator Tol kasi pinag-aagawan niyang Blue Ribbon. At matindi yung agawan nila dyan. Now, ang kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee, so kapag ikaw ay Blue Ribbon, syempre expose mo kabalastugan, ayaw mo na magalit sa iyong administrasyon. Kaya bibitiw ka na dyan sa posisyon na yan dahil ikagagalit sa yan ng presidente na pinupulaan mo yung kanyang administrasyon, no? So, yan ang tingin kong tunay na dahilan. Hindi kasi tayo ngayon malinaw kung magkakaroon ng unified slate ang mga Duterte at mga Marcos dahil nga sa mga ginagawa ng ating House Speaker. No? Bagamat siya ay nasa Kamara, alam naman natin pinaka-close advisor na yan ng Presidente. So baka mamaya hindi magkaroon ng unity slate itong si Senator Tol. Siya ay tagabantay ng issue ng korupsyon at kabalastugan sa gobyerno. So, dahil ang Senado ay yan ay mga independent republics, no, na tinatawag dahil ang mandato nila ay galing mismo sa taong bayan gaya ng presidente, pwede talaga nilang babira ang nakaupong presidente kung gugustuhin nila, no? Ikinagulat ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang kumpirmasyon ni Senator Francis Tolentino na nagbitiw ito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Roque, maraming senador nag-aasam sa naturang posisyon. Kakagulat talaga itong anunsyo ni Senator Tol kasi pinag-aagawan niyang Blue Ribbon. At matindi yung agawan nila dyan. Kaya tuloy hindi sumapi sa mayorya itong si Senator Alan Peter Cayetano kasi hindi niya nakuha yung Blue Ribbon Committee, no? Now, ang kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee, siya ay tagabantay ng issue ng korupsyon at kabalastugan sa gobyerno. So, dahil ang Senado ay yan ay mga independent republics, no, na tinatawag dahil ang mandato nila ay galing mismo sa taong bayan gaya ng presidente, pwede talaga nilang babira ang nakaupong presidente kung gugustuhin nila, no? Samantala, ito naman ay nakikita ni Roque na posibleng dahilan sa pagbibitiw ni Senator Tolentino. Ang tingin kong tunay na dahilan dyan is re-electionista itong si Senator Tol. Una-una, kung ikaw ay re-electionista, umaasa ka na ikaw ay kukunin ng presidente as part of the slate. Hindi kasi tayo ngayon malinaw kung magkakaroon ng unified slate ang mga Duterte at mga Marcos dahil nga sa mga ginagawa ng ating House Speaker. No? Bagamat siya ay nasa Kamara, alam naman natin pinaka-close advisor na yan ng Presidente. So baka mamaya hindi magkaroon ng unity slate. So kapag ikaw ay Blue Ribbon, syempre expose mo kabalastugan, ayaw mo na magalit sa iyong administrasyon. Kaya bibitiw ka na dyan sa posisyon na yan dahil ikagagalit sa yan ng Presidente na pinupulaan mo yung kanyang administrasyon. No? So yan ang tingin kong tunay na dahilan. Ang pagbitiw ni Tolentino sa kinukonsiderang isa sa makapangyarihang komite sa Senado ay alinsunod na rin aniya sa matinding pangangailangan na tutukan ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones kung saan siya rin ang chairman.